4:51 na po. Magandang umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Mukhang fresh na fresh ka ngayon, ha? Magpahinga ka ba? Nakapagpahinga na. Nakalipat na kasi kami. Ba? Mukhang unti-unti. Kayong dalawa lang. Kami, may kasama na kami. Ibig sabihin na, may kasama. Oo. May maid na. Akala ko wala kayong kasama na. Hindi kasi pa ako marunong magluto eh. Nag-aaral pa lang. Ayan, maganda yan, maganda yan. Kailangan. Pagka masarap daw magluto, talagang minamahal ng kanyang asawa. Yun talaga yan. A way to a man's heart, Tudo. diba? Is the stomach daw. Correct. Magandang umaga pong muli. Araw po ng Martes, 7 ng Pebrero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Sugat ang driver ng motorsiklo na naaksidente sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Criminal Investigation and Detection Group o CIDG inatasan ng Chief PNP na manguna sa pag-aresto sa mga National Democratic Front consultant. NDFP Peace Consultants maaaring arestuhin kung may nilabag sa kanilang bail condition ayon sa DOJ. Bagong hotline na maaaring pagsumbungan ng publiko kaugnay ng mga tiwali at abusadong pulis inilunsad ng PNP. Pagbuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa Mama Sapono incident, ipinagpaliban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Minimum na pasahe sa pampasaherong jeep balik na sa 8 pesos. Flag down rate ng ilang piling taxi company ibabalik na rin sa 40 pesos. At mga kawani ng media, PNP at mga kaanak nito natulungan sa medical mission ng UNTV, MCGI at National Press Club. Una po sa ating mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na sumemplang matapos sumabit sa ikinakabit na cable wire sa Balagtas, Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Dinatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na nakaupo sa gilid ng kalsada at iniinda ang mga tinamong sugat matapos maaksidente sa Balagtas, Bulacan. Pasado alas 3:30 kahapon. Agad namang inassess ng grupo ang kalagayan ng biktima na kinilalang si Michael Mendoza, 35 anyos. At nilapatan ng Pangunang Lunas ang mga sugat at gasgas nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kwento ni Michael, binabaybay niya ang kahabaan ng MacArthur Highway nang sumabit siya sa isang cable wire. Mabilis po yung takbo ko, di ko po napansin yung nagkasay na may gumagawa. Dire-diretso po yung takbo ko. Sumabit po ako sa cable wire. Tapos yung po, nung na-out balance na ako dahil po nasumabit na eh. Bali, sumemplang po ako, nawalan po ako ng balance. Buti po wala po akong kasunod, kung hindi po baka siguro nasagasaan na ako. At sa tulong ng UNTV, mayroon naman kayong mga first aid dito na nakakatulong sa ating mga motorista nagdadaan. Lagi po namin tinatawagan pag mayroon pong mga ganitong nakakatulong po ng malaki sa aming kapulisan. Samantala, tumanggi nang magpadala pa sa ospital ang biktima. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Balik na sa 8 pesos ang minimum na singil sa pasahe sa mga pampasaherong jeep matapos aprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng ilang transport group. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Simula sa 3 linggo ng Pebrero ay 8 pesos na uli ang minimum fare sa lahat ng mga pampasaherong jeep na bumabiyahe sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa regions. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyong inihain ng ilang transport group na humihiling ng pisong dagdag pasahe sa mga jeep. Ang minimum fare hike ay bunsod na rin ng patuloy na pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo sa merkado. The-request namin na ibalik yung aming pamasahe doon sa original na pamasahe namin. Lumalabas ngayon ay tuloy-tuloy naman ang pagtaas na umabot na ng 37 per liter. The board provisionally granted the increase from 7 to 8 for PUJs.
Makatwira naman para sa National Center for Commuter Safety ang ipatutupad na dagdag pasahe para makabawi sa kita ang mga tsuper ng jeep. Hindi magiging pabigat, napakaluwag sa aming loob na ito ay isama at makibahagi sa pang-araw-araw na dinadanas ng ating mga drivers. Samantala, bukod sa mga pampasaherong jeep ay inaprubahan na rin ng LTFRB ang petisyon ng ilang taxi operators at drivers na ibalik na sa 40 pesos ang flag down rate. Subalit paglilinaw ng LTFRB, sakop lamang nito ang mga taxi company na kinabibilangan ng Panay Taxi Operator, Cebu Taxi Operators at Philippine National Taxi Operators Association. Sa ngayon, tanging flag down rate pa lamang ang nadedesisyonan ng LTFRB dahil pag-aaralan pa nila ang iba pang isinusulong na dagdag singil ng taxi operators. John Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Natapos na ang renovation sa ilang istasyon ng LRT Line 1. Ngunit kasabay naman ito ay ang posibilidad ng pagtaas ng pamasahe. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Makararanas na ng mas maginhawang pagbiyahe ang mga pasahero ng LRT1 matapos ang ginagawang pagkumpuni ng ilang istasyon nito. Una na rito ang Doroteo Jose Station na formal nang binuksan sa publiko. Ayon kay Light Rail Manila Corporation President and CEO Rogelio Singson, ito ay first phase pa lamang ng kanilang 500 million pesos station improvement project. The second major component or obligation is station improvements. And that's why this major event, the first station, is important because we will improve and give the same look in all of the 20 stations. Kabilang sa mga isinaayos ay ang pagkakaroon ng mas malinaw na signages, LED lights at fixtures, painting works, complete restoration ng mga elevator at escalators. Plano rin ng LRMC na maglagay ng food stalls, ATM machines at iba pang retail stores sa mga istasyon para sa kaginhawaan ng mga commuter. Susunod namang nakaplano ang pagpapaganda sa dalawa pang pinakamalaking LRT stations, ang Central at Baclaran Station. Kaakibat naman ng rehabilitasyon na isinagawa sa LRT1 ang posibleng pagtaas ng pasahe. Now, it is really up to government and Congress to decide whether the fare increase will be passed on to the commuters or government could subsidize. We have an ongoing what we call claims against the non-implementation of the fare hike. No? So that can easily be absorbed by the budget for 2017-2018 so that fare increase is not passed on to commuters. So government has a choice, pass it on to commuters or subsidize. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, hangad nila sa commuter ang biyaheng maayos, maginhawa at maaasahan. Kaya't patuloy ang kanilang pagtugon sa hamon na ayusin ang LRT1. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Manila. Maraming pasahero ang napektuhan ng isinagawang tigil pasada ng ilang transport groups kahapon. Ayon sa Stop and Go Coalition, 70 hanggang 80% ng kanilang mga jeepney at UV Express routes sa Metro Manila ang naparalisa. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Mga pasahero ang stranded kahapon bunsod ng isinagawang tigil pasada ng grupong samahan ng mga tsuper at operator sa Pilipinas o Stop and Go Coalition. Layo ng naturang transport strike na tutulan ang planong pag-phase out sa mga lumang pampasaherong jeep na may edad 15 taon pataas. Maraming mga pasahero na papasok sa trabaho at eskwela ang naabala habang ang iba naman ay napilitang umuwi na lamang dahil nahirapan na mag-commute. Papunta po kami sa Krami, matagal po puno po yung sasakyan. Okay, mahirap po Traffic na po masyado. Ayon sa Stop and Go Coalition, 70 hanggang 80% ng mga ruta ng jeep at UV Express sa Metro Manila ang kanilang naparalisa sa isinagawang tigil pasada. Totally na-paralyze. Caloocan, maraming na-paralyze. Lumaliches, Commonwealth, na-paralyze yung mga yan. Kita-kita naman Ilang tsuperid ang hinarang kahapon ng ibang jeepney driver upang pilitin ang mga ito na makiisa sa tigil pasada.
Kaugnay nito, nagbabala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga nasabing grupo na nanghaharas umano ng mga driver upang lumahok sa strike. We gave instructions now to the Regional Director of NCR. Papahanapin namin sino mga franchise holders nitong mga nandito. On the part of LTFRB, definitely yung may mga plate numbers na nasa amin, ginagawa na yung mga show cause orders nila. Samantala, nakausap na rin ng LTFRB ang presidente at ilang miyembro ng grupong Stop and Go kung saan tinalakay ang panukalang jeepney phase-out. Subalit hindi pa rin kumbinsido ang mga ito sa iniaalok na jeepney modernization plan ng gobyerno. Gusto namin ito, scrap mo muna ito, pag-usapan natin kung gagawa kayo ng policy, hanap na kami. Ang dami, basta wala kami nabuon. Sa ngayon ay nagdesisyon na ang grupo na pansamantalang itigil ang kanilang transport strike at sinabing pag-aaralan ang kanilang susunod na kilos protesta. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. May panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw ang ilang kumpanya ng langis. Unang nagpatupad kaninang hating gabi ang Flying V ng 50 sentimos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 30 centavos naman ang dagdag sa halaga kada litro ng diesel at kerosene. Kaparehong taas presyo din ang ipatutupad ng Shell, Petron, Caltex at Sea Oil sa kanilang mga produkto mamayang alas 6 ng umaga. Gayon din ang Jetty, Eastern Petroleum at PTT Philippines, ngunit walang magiging paggalaw sa presyo ng kanilang kerosene. Nakapasa na sa second reading ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang palawigin ang validity ng passport sa 10 taon mula sa kasalukuyang 5 taon. Base sa House Substitute Bill No. 4767, aamyendahan ito ang ilang probisyon ng Philippine Passport Act of 1996. Layo nito na mabawasan ang hirap ng mga overseas Filipino workers, seafarers at mga negosyante sa pagre-renew ng passport. Kasabay nito, nakapasa na rin sa second reading ang House Bill No. 4814 o pagkakaloob ng amnestiya sa pagbabayad ng estate tax mula taong 2016 at mga nakaraan pang mga taon. Sa iba pang balita, malayang maglabas-masok sa Estados Unidos ang mga Pilipinong may maayos na dokumento sa kabila ng bagong immigration policy na isinusulong ng Trump administration. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, ito ang nilinaw sa kanya ni U.S. State Secretary Rex Tillerson sa maikli nilang pag-uusap sa isang pulong sa U.S. Congress. Narito ang hataw na balita ni Sunny Cos. Senator Alan Peter Cayetano sinigurong malayang makakalabas-pasok ang mga Filipino immigrants sa Amerika matapos makausap si U.S. State Department Rex Tillerson sa National Prayer Breakfast sa U.S. Congress. Sa panayam, ibinahagi rin ni Senator Cayetano ang ilan sa kanilang mga napag-usapan ni U.S. State Secretary Tillerson kaugnay ng immigration order ni President Donald Trump laban sa mga mamamayan mula sa 7 Muslim-majority countries. I had a brief time with the Secretary of State, and the State Department clarified right away that Filipinos are welcome. Ang executive order ni Trump ay nagdulot ng malawakang protesta mula sa iba't ibang sektor sa Amerika dahilan upang maglabas ng temporary restraining order ng isang federal judge. Samantala, natalakay rin sa maikling pag-uusap ni Cayetano at Tillerson ang security concerns ng Amerika at ang kahandaan ng Pilipinas na sumuporta sa anumang hakbang ng US. Americans are concerned with the safety of their homeland, and any country and any leader should be concerned about their citizens and their homeland. So we support them in their concern. The approach is up to them. Bukod sa pagdalo sa National Prayer Breakfast sa U.S. Congress, layon rin ang pagbisita ng senador na may extend ang imbitasyon kay President Donald Trump para dumalo sa 50 anibersaryo ng ASEAN meeting na pinangungunahan ngayon ng Pilipinas. We are confident that once the world leaders and officials around the world are in the Philippines, they'll hear from our citizens mismo yung mga pagbabago, the changes that are going on, and that they would support the administrations. Tiniyak naman ni Cayetano na kahandang tumulong ang Amerika sa mga Pilipinong maapektuhan ng bagong immigration policy ng bansa. Nakahanda rin sila makipagtulungan sa embahada at konsulado ng Pilipinas sa mga programa para sa mga Pilipino. Sunny Cos, UNTV News and Rescue, New York, USA. Naisumita na ng National Police Commission kay Pangulong Rodrigo Duterte ang resulta
at rekomendasyon sa ginawang investigasyon kaugnay sa kaso ng 2 sa 5 narco generals na pinangalanan ng punong ehekutibo. Narito ang hatong na balita ni Lea Ilagan. Tapos na ang investigasyon ng National Police Commission sa 2 tinaguriang narco generals ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casuraw, naisumiti na nila sa Office of the President ang resulta ng pagsisiyasat at rekomendasyon nila. We are done with that with 2 generals, and we have already submitted our findings and our decision to the Office of the President. Gayunman, tumanggi ang opisyal na ihayag sa media ang detalye na naging investigasyon at bahala na aniya ang Office of the President na maglabas nito. In no time, I think the Office of the President is going to make a formal announcement on this, but I'm not privy to what it's going to be because we might be preempting the Office of the President. Ang 2 sa 5 narco generals ay sina dating NCRPO Director Joel Pagdilaw at dating QCPD Director Police Chief Superintendent Edgardo Tino. Habang wala namang jurisdiksyon ang NAPOLCOM sa 2 iba pang narco generals na sina dating Police Deputy Director General Marcelo Garbo at si dating Police Chief Superintendent Vicente Loot na ngayon ay alkalde na ng Daan Bantayan, Cebu. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nasawi ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa kilalang mga sospek sa Caloocan City kagabi. May report si Maki Libradilla live. Yes, good morning, Maki. Yes, June, sa loob na ng bahay, binawian ng buhay ang isang biktima matapos ang pagbabarilin ng mga armadong sospek sa Block 8, Barangay 20 dito sa Caloocan City mag-aalas 12 kagabi. Ayon sa kaanak, 8 armadong lalaki na mga nakabonet ang bumaril sa biktima. Nakasalubong paa niya ang mga ito na kinakasama ng biktima kagabi, subalit pinaluyo siya ng mga sospek. Ilang sandali pa ay nakarinig na ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng bahay kung saan natutulog ang biktima. Matapos ang krimen ay mabilis umanong tumakas ang mga sospek sakay ng mga motorsiklo at dito na nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Ang dati namang asawa ng biktima aminado na gumagamit ng iligal na droga ang kanyang dating asawa, subalit hindi niya alam kung nagtutulak pa ito. Takot namang magpa-interview mga residente sa Barangay 8, subalit usap-usapan sa lugar na kilala ang biktima na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Madalas din umanong may nagpupunta na hindi mga kilalang mga tao sa naturang bahay. Sa ngayon ay naalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at kung ano ang motibo ng pamamaslang. Yan mo ng latest, balik sa June. Maraming salamat, Maki Libradilla, nag-uulat mula sa Caloocan City. Isa namang tricycle driver ang pinagbabaril din ng mga hindi pa nakikilalang sospek habang nagigib ito ng tubig sa Barangay Culiat sa Quezon City. May report si Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. June, natagpuan nga ang wala ng buhay ang isang lalaki matapos itong pagbabarilin sa labas ng vulcanizing shop sa Luzon Avenue sa Barangay Culiat sa Quezon City bandang alas 11:30 kagabi. Kinilala ng scene of the crime operatives ang biktima na si Rolly Boy na alias na Lobo, 32 anyos at residente sa nasabing lugar at isang tricycle driver. Ayon sa nakakita sa pangyayari, inaabangan ng 2 sospek ang biktima sa isang tricycle at nang makita itong si Rolly Boy na lumabas ng bahay para mag-igib ng tubig sa kapitbahay ay dito na nilapitan ng mga gunmen ng biktima at pinagbabaril ng maraming beses. Matapos magawa ang krimen, June, ay tumawid lamang ito at tumakas papalayo sa lugar. Nakita ng mga otoridad sa crime scene ang 8 basyo ng bala ng kalibre 45 na baril. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, miyembro umano ng grupong Batang City Jail ang biktima. June, inaalam naman ngayon ng mga otoridad kung ano ang motibo sa pamamaril sa biktima. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte, nag-uulat mula sa Quezon City. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Hi Mon, good morning. Hi
Irina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. Hundreds of Nigerians have taken to the streets in a protest in Lagos as anger mounts over a sputtering economy and political inertia. The demonstrators have halted traffic in the commercial capital in a rare show of public dissent against the administration of President Muhammadu Buhari. The country is mired in its first recession in 25 years, and high inflation is driving up prices of basic goods. Buhari has been in Britain since mid-January for treatment for an unspecified medical condition. With no indication of when the absentee president might return, many Nigerians suspect his health is worse than officials admit. German Chancellor Angela Merkel says she is opposed to unilateral steps imposing tariffs on imports. She adds that should the new U.S. administration back such protectionist measures, Germany would have to decide how to respond. U.S. President Donald Trump has warned German car companies that he would impose a border tax of 35% on vehicles imported to the U.S. market. Trump's trade advisor has accused Germany of using a grossly undervalued euro to gain advantage over the United States and its own EU partners. Merkel, however, points out that the United States is the most important single trading partner of German companies and that Germany wants to keep close business ties with America. Meanwhile, a 62-gun salute has been fired at the Tower of London to mark Queen Elizabeth II's 65 years on the throne. The Queen is the first ever British monarch to have reached a sapphire milestone. She is also the world's longest reigning sovereign. The 90-year-old Queen acceded to the throne on February 6, 1952, when her father died. Naniniwala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na maaaring arestuhin ang mga peace consultant ng National Democratic Front sakaling may mga nilabag sa kondisyon ang mga ito sa temporary liberty na ibinigay ng korte. Ayon naman sa isang mambabatas, walang dahilan upang arestuhin sila dahil hindi pa nakakansela ng korte ang kanilang bail. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aresto sa mga peace consultant ng National Democratic Front matapos suspindihin ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde. Usap-usapan ngayon kung legal ba ang magiging pag-aresto sa 19 na peace consultant na pinayagang magpiyansa ng korte noong Agosto. Pansamantalang pinalaya ang mga consultant upang makasali sa peace talks, kabilang ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, maaari lamang silang arestuhin kung may nalabag sa kanilang bail conditions. Mapuporfit mo lang naman yung bail kung you violated the conditions of the bail. Otherwise, kung hindi pa na-break yung condition ng bail, then hindi mo na siguro sila ma-aresto. Naniniwala naman ang abogado ng mga consultant na si Attorney Edri Olalia na ang korte lamang ang maaaring magsabi kung pwedeng arestuhin muli ang mga ito. Napagkasundoan na rin anya ng dalawang panig na pansamantalang makakalaya ang mga consultant habang isinasagawa ang usapang pangkapayapaan. Bagaman sinuspindi na anya ni Pangulong Duterte ang negosasyon, hindi pa naman ito inaabandona ng magkabilang panig, kaya't hindi pa rin maaaring arestuhin ang mga consultant sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Ayon naman sa isang mambabatas, illegal ang magiging pag-aresto sa mga consultant hanggat walang utos mula sa korte. Kung wala pa hong in-issue or hindi pa kinancel ng court ang bail ng isang detainee na out on bail, then there is no reason for the military to arrest these consultants. Sinabi naman ni Secretary Aguirre, ngayong suspindido ang negosasyon, dapat na munang bumalik sa kanilang kulungan ang mga consultant bilang pagpapakita na tapat sila sa usapan. Peace talk would continue. Pero it would continue in a foreign country. But kung nandito ka na, paano ka makapag-participate? Kaya dapat siguro, kung nandito ka na, then they have to return to their cells. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Umapila naman ang
ilang mambabatas kay Pangulong Rodrigo Duterte na muling ikonsidera ang desisyon na suspendihin ang peace talks sa National Democratic Front. Maaari naman anilang umusad ang pag-uusap ng NDFP at government peace panels kahit walang deklarasyon ng tigil putukan gaya na nangyari noong 1992 hanggang 1998. Kung pag-aaralan din umano ang joint statements ng dalawang panig sa nakaraang 3 round ng peace negotiations, may pag-asa na makamit ang isinusulong na bilateral ceasefire agreement. Narito ang magkasunod na pahayag ni Representative Anthony Bravo at Representative Alfredo Garbin Jr. Peace talk should continue. Maraming mga dapat i-resolve sa ground. The more important thing to do right now is siguro i-address ng ating gobyerno yung mga injustice. Ihaharap sa lalong madaling panahon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigit 300 pulis na may mga kaso. At sa halip na ipadala sa retraining sa Subic, Zambales, paglilinisin na lang ng water lily sa Pasig River ang mga ito. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Will be suspended all of them. Tapos mag-report sila dyan sa Malacanang. Dyan sa opisina ko. Magtindig sila lahat dyan until I decide what to do with them. Bibit-bitin sa Malacanang ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang nasa mahigit 300 pulis na may mga kaso sa lalong madaling panahon, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay General de la Rosa, kung siya ang tatanungin ay nais pa rin niyang isailalim sa retraining ang mga ito upang maibalik ang disiplina bilang bahagi ng kanilang ipinatutupad na internal cleansing. Ngunit habang naghihintay sila ng desisyon mula sa Pangulo, paglilinisin nila ng mga water lily sa Pasig River ang nasa 387 na mga pulis mula National Capital Region Police Office na may minor lamang na mga kaso. I am now ordering the RD of NCRPO to have this 300 plus policemen to report here to Camp Crame para sasamahan ko, dadalhin ko sa Malacanang, pa-permission ko doon sa harap ni Presidente para mag-start na sila maglinis sa Pasig River. Ang 387 na pulis ay kinabibilangan ng 15 police commissioned officer, 371 na police non-commissioned officer at isang non-uniformed personnel. Simula July 1, 2016 hanggang January 30, 2017, nasa 46 na pulis na ang inalis ng NCRPO sa serbisyo. 63 ang nasuspinde, 4 ang demoted, ang ranggo at 79 ang ipinadala na sa Mindanao. Bunsod na mga insidenteng kinasasangkutan ng mga pulis, muling iginiit ni De La Rosa na ibalik sa kanila ang pagsasagawa ng training sa mga police recruits na ngayon ay nasa ilalim ng Philippine Public Safety College o PPSC. Subalit taliwas ito sa pananaw ng National Police Commission. Pinaretain namin doon na presidente ng PPSC is General De Leon. Dating number 3 yata siya sa posisyon sa PNPA. So alam din niya ang history. So maituturo din niya ang disiplina ng talagang tunay na pulis. Dapat lang tingnan dyan ang recruitment system. So it doesn't matter kung nasa PNP o nasa PPSC, basta ang importante maayos yung recruitment system natin. Sa kasalukuyan, isinasailalim muli ng NCRPO sa 1 buwan at kalahating disciplinary training ang mga bagong pulis na dumaan sa PPSC training bago pabigyan ang mga ito ng assignment. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Aminado si Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno na may ilang mataas na opisyal ng pamahalaan na nagpapadrino sa mga pulis na may kaso. Gayunman ayaw niyang pangalanan sa ngayon kung sino ang mga naturang personalidad na ang iba ay personal pa niyang kakilala. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Mike Sueno. Mga big personalities din dito. Pero kami, we trust them. Kasi kung sila ang nag-request for reinstatement, kilala nila yon. And we know, hindi nila kami ipapahamak. Tiniyak naman ang kalihim na wala sa mga ito ang pinagbigyan niya, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Duterte na wag nang ibalik sa serbisyo ang mga pulis na naharap sa kaso. Iimbestigahan na rin ng Joint Investigation Task Team ng NBI at PNP ang anggulong sangkot ng umano'y Korean Mafia sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Ji Ik-ju.
Narito ang hatol na balita ni Roderick Mendoza. Isa na rin sa tinitingnang anggulo sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ek-ju ang teoryang sangkot din ang Korean Mafia. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bagamat ito ay palapalagay lamang, kasama ito sa mga sisilipin ng Joint Investigation Team ng NBI at PNP. May posibilidad niya na sa umpisa pa lamang ay intensyon na talagang patayin ang negosyante at naisip na lamang ng mga akusado na kunwari itong ipatubos upang pagkaperahan. Na paano ma-explain yung pinatay mo kaagad kung kidnapping ang original talagang plan mo? So talagang mapapaisip ka na maaari talagang afterthought. But of course there's nothing final about this. Puro theory muna hanggang hindi naimbestigahan at nagkakaroon ng concrete evidence. Dati na umano niyang naririnig na may mga iringan din ang ilang Korean nationals. Tulad nung ako'y nandun sa Clark Development, CDC, for 5 months, March to August. Meron na ako narinig na ganyan. Hihilingin na rin nila ang tulong ng Embahada ng Korea upang mabigyang linaw ang sinasabing sindikato ng mga Koreano. Our office is now coordinating or contacting the Korean Embassy na kung meron silang police attaché or anything to that effect, baka makatulong to shed light on this Korean Mafia if ever it exists. Babala naman ni Senador Ping Lacson, maging maingat dapat ang mga investigador sa pagsilip sa ganitong anggulo. Kung titingnan natin yung ebidensya as presented, wala naman talagang connection nakikita doon sa pagkapatay kay Ji Ek-ju. Yun ang pinapakita ng ebidensya. Kaya nga, I advised Chief NP De La Rosa and Director Geran to be very careful in receiving information like that. Dapat i-analyze nila mabuti dahil baka masira pa yung kaso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Isang bagong hotline ang inilunsad ng Philippine National Police na maaaring tawagan ng publiko upang isumbong ang mga tiwali at abusadong pulis. Narito ang hatol na balita ni Grace Cassie. Muling hinikayat ng pamunuan ng Philippine National Police ang publiko na i-text o itawag sa kanilang bagong Counterintelligence Task Force o CITF hotline number ang mga sumbong laban sa mga abuso, mangungutong at mga walang disiplinang pulis. Ayon sa hepe ng task force na si Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, pagaganahin nila ang kanilang mga PNP regional offices para sa investigasyon ng bawat sumbong na kanilang matatanggap. Kung yung report is actionable, mga minimal muna ibigay natin doon sa region or sa kung saan yung tao para madali ang aksyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na dadaan sa validation ng mga sumbong upang matiyak na lehitimo ang mga ito at maiwasan ang posibleng harassment sa mga pulis. Hindi pwedeng porque galit ka lang sa pulis, tatawag ka sa hotline ng CITF, sir, itong pulis na ito, sir, nangingikil, nangungutong, gano'n-gano'n. Hindi naman namin diretsong barilin yung pulis na yan. I-validate muna namin. Matapos i-validate ang isang reklamo, maaari na itong imbestigahan ng CITF. Kung ito ay mapapatunayang totoo, maaari itong magbigay ng rekomendasyon na matanggal sa serbisyo ang mga ito. Tiniyak naman ni Malayo na magiging mahigpit sila sa pagpili ng mga taong makakasama upang hindi rin mahaluan ng mga tiwaling pulis ang grupong magsisiyasat dito. First order ko sa kanila is that they themselves should be clean and should clean themselves before we could clean others. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Inabsuelto ng Philippine Economic Zone Authority ang kumpanyang nagmamay-ari sa nasunog na factory sa Economic Zone sa Cavite noong nakaraang Miyerkules ng gabi. Isinusulong naman ng mga labor group na ang pagbabalik ng visitorial power ng Department of Labor and Employment sa malalaking pabrika upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Narito ang hatol na balita ni Ray Pilayo. Kuhang-kuha ng UNTV drone kung paanong nilalamon ng apoy ang HTI factory sa Economic Zone sa Cavite. Umabot sa 56 na truck ng bumbero ang nagtulong-tulong upang mapatay ang sunog na umabot sa Task Force Delta dahil sa lakas ng apoy. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Economic Zone Authority, wala silang nakitang paglabag ng kumpanya dahil aksidente lamang anila ang nangyari.
Ang factory ay gumagawa ng mga materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga bahay sa Japan. The fire was caused, it was a mere accident. It was a mere accident because even the storage of the chemicals was not hit by the fire. Ang PEZA ang may jurisdiksyon sa pamamahala sa mga economic zone sa bansa kasama ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho dito. 2 beses nila silang nagsasagawa ng inspeksyon sa HTI kada taon at noong July 2016 ang pinakahuli. Lagi naman nilang nakapapasa sa safety compliance ang kumpanya at sa katunayan, ang laging nananalo sa mga fire drill ay ang HRD Group of Companies na kinabibilangan ng HTI. Subalit ang Associated Labor Unions isinusulong na maibalik sa Department of Labor and Employment ang kapangyarihang makapagsagawa ng surprise inspection sa mga malalaking pabrika upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado nito. Most likely talagang hindi nasunod dahil nagkaroon nga ng ganitong insidente. Dahil yung mga makinang yan, kapag hindi siya minomonitor at hindi siya inilagay sa tamang standard, talagang magkakaproblema yan. Plano na rin ng DILG na magsagawa ng inspeksyon sa nasunog na planta. Sa ngayon ay plano na ng PEZA na magdagdag pa ng mga tauhan gaya ng fire marshals at mga fire truck. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinabulaan na ng Department of Health ang mga lumabas na ulat hinggil sa isang mag-ina sa Western Visayas na umano'y positibo sa Zika virus dahil sa hinihinalang microcephaly indication sa ipinanganak nitong sanggol. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Isang ulat ang lumabas noong Biyernes hinggil sa isang mag-ina na na-infect umano ng Zika virus sa Western Visayas. May microcephaly umano ang iniluwal na sanggol dahil mas maliit ang ulo nito kumpara sa normal na sukat. Ikinagulat ito ng nanay ng bata dahil wala naman umano siyang sintomas ng Zika virus noong siya ay buntis pa. Ngunit paglilinaw ng Department of Health, hindi Zika virus infection ang kaso ng mag-ina. Batay sa ginawang confirmatory test sa samples na ipinadala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Maaari din umanong iba ang karamdaman ng sanggol kaya maliit ang ulo nito. Ay marami po ang dahilan. Subalit isa ang Zika sa binabantayan natin. Halimbawa po, ang mga may Mongolism o Mongoloid babies ay may maliit din na ulo o microcephaly. May iba pang virus na maaring magdulot ng maliit na ulo. Ito ay ni-report ng mga doktor dyan sa Western Visayas na maliit nga yung ulo ng baby. At nang tinest nila sa rapid diagnostic test, nag-positive. Subalit dahil sa hindi confirmatory ito, kinailangan po na kunan uli ng dugo at ito po ay pinadala po sa RITM at negative po ang resulta. Kaugnay nito, muli namang nagpaalala ang DOH na 80% ng Zika virus infection ay asymptomatic o walang nakikitang sintomas. Kaya payo nila sa mga buntis na agad magpa-eksamen at panatilihing malinis ang kapaligiran. Sa mga buntis na magkakaroon ng rashes sa anumang yugto ng kanilang pagbubuntis ay maaaring maapektuhan po yung baby sa kanilang sinapupunan. At ang isa sa mga abnormalities na maaaring makita po ay microcephaly, maliit po yung ulo. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa 57 ang kaso ng Zika virus infection sa bansa. 7 sa mga ito ay buntis ng madiagnose ng Zika virus na mula sa NCR, Calabarzon at Central Visayas. Isa sa mga ito ay nanganak na at normal naman ang kanyang sanggol. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. A fire has erupted in a sauna club in Berlin, Germany, leaving 3 people dead and injuring at least 1 other person. The press spokesman for Berlin Fire Department's Van Gerling says after arriving at the scene, they were met by some 25 people scantily clad with their towels who told them that there were still some people missing. Gerling adds the firefighters immediately went in
to search the property, and they found 3 bodies and 1 person with severe smoke inhalation symptoms who was taken to the hospital. The cause of the fire is yet unknown. Meanwhile, experts from Russia, Turkey, Iran, and the United Nations have held a technical meeting in the Kazakh capital to review the implementation of the Syrian ceasefire agreement. The Astana talks participants have discussed a proposal from the Syrian armed opposition about the ceasefire. Each party of conflict in Syria blames the other for violations of the ceasefire agreement since it took effect in late December. Russian negotiator and senior military official Stanislav Gadzhimagomedov says the participants have also talked about measures aimed at building mutual trust and securing unimpeded humanitarian aid access. In other news, an autopsy carried out last week on a beach whale in Norway shows it had 30 plastic bags in its stomach as well as other plastic items. Jovic Bermas has the news. Some 30 plastic bags are found in the stomach of a beach whale that was put down after showing signs of distress, found on the island of Sotra, near Bergen last weekend in Norway. The autopsy also showed that its intestinal system was completely emptied of food, and all indications pointed it had been in pain. Several attempts were made to chase the 6-meter-long Cuvier's beaked whale back into the sea on January 29th, but eventually the whale had to be shot and it was later taken away to be examined. Så her har vi da lagt ut innholdet. I volum, så når du presser alt dette her sammen, så fikk jo alt sammen plass i den boksen her da. Men her ligger jo totalt kanskje 30 ulike plastposer, og så det i tillegg en del plastflak som denne hvalen har fått i seg. He says the longest of the plastic bits had been more than 2 meters long. Jeg tror jo at hvalen har hatt det vondt. Jeg tror ikke at dette har vært noe behagelig å ha i magen. Og jeg tror jo at det som ligger her forklaringer på at dyret oppførte seg så rart og strandet da ute på Sotra forrige helg. The whale's intestinal system was devoid of food, Norwegian media said. Leslie Van said there were plastic bags from several countries in the whale's stomach and called plastic waste in the oceans a huge international problem. Experts have sounded the alarm over how plastic pollution kills huge numbers of seabirds and marine mammals and destroys ocean ecosystems. Some plastic objects like discarded fishing nets kill by entangling dolphins, sea turtles, and other animals. Pieces of plastic frequently get stuck in the throats and digestive tracts of marine animals. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, Europe. That's why, Angela, it should be a lesson to every one of us that we should not throw plastics and garbages on the ocean. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Grabe yun, no? Yes. Very alarming. Puro plastic ba na? Ikaw ba? Pakainin na plastic. Diba parang yung mga seabirds, iba yung mga albatross, yung mga ano. Puro plastic din ang nakuha sa... ano nila. Oh my gosh. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pagbuo ng Independent Commission para sa Mama Sapano Encounter Reinvestigation, ipinagpaliban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Resulta ng investigasyon ng Ombudsman, hihintayin muna. Mahigit 1 toneladang cocaine na nagkakahalaga ng $312 million nakuha ng Australian authorities sa isang Australia-bound yacht. Mga kawani ng media, pambansang pulisya at kaanak ng mga ito na tulungan sa medical mission ng UNTV, Members Church of God International at National Press Club. At mahigit 600 residente sa Caloocan City na paglingkuran sa iba't ibang serbisyong publikong isinagawa ng UNTV katuwang ang ating mga partner in public service.
Sa detalye po ng mga balita, ipinagpaliban muna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo sa isang independent commission na mag-iimbestiga sa Mama Sapano encounter. Ito ay habang hinihintay pa ng Pangulo ang resulta ng investigasyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa pumalyang Oplan Exodus na nagresulta sa pagkasawi ng SAF 44. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa Oplan Exodus na layong dakpi ng international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan, subalit ikinasawi naman ang 44 na PNP Special Action Force members sa Mama Sapano, Maguindanao noong January 25, 2015. Ayon sa Pangulo, hihintayin muna nito ang resulta ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. And I am not going ahead with the creation of the commission because apparently the Ombudsman has said that it's still pending before them. So I do not want to have a multiple incongruity, especially if one finding fights with the other. So hintayin ko na lang. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan ng tax campaign kick-off ng Bureau of Internal Revenue sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City kahapon. Una nang ipinangako ni Pangulong Duterte sa mga naiwang pamilya ng PNP SAF 44 ang pagbuo sa naturang Independent Commission noong nakalipas na buwan upang mabigyang linaw ang insidente. Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Duterte na wala siyang intensyong ipakulong ang mga opisyal ng nakalipas na administrasyon, bagkus nais lang nitong malaman ang buong katotohanan sa pumalyang operasyon na kapalit ng buhay ng 44 na tauhan ng pulisya. Sinabi ni Pangulong Duterte na nakatanggap siya ng text message mula sa aktres na si Chris Aquino at nakikiusap anyang huwag ipakulong ang kanyang kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Si Chris nag-text. So huwag mo namang ipakulong si Noynoy. Sabi ko, no Chris, I am not out to find faults. I just want to know the truth. It could be nice to hear, it could not be pleasing. Na almost one day of fighting, bakit ni isang chopper na may rocket pumunta doon just to all the M6s on both sides, magamit mo yan for sweeping. Yun lang. Kasalukuyan pang isinasagawa ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa mga reklamong inihain laban kay dating Pangulong Aquino hinggil sa madugong insidente. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Pasay City. Magagamit ng pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency para sa mga bagong kagamitan at medical insurance sa mga agent nito. Samantala, isang tauhan naman ng PDEA ang tinanggal sa serbisyo habang 7 iba pa ang sinuspinde matapos magpositibo sa illegal na droga. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Pulubo. Binisita ni PIDEA Director General Isidro La Peña ang kanyang mga tauhan sa Region 4A na nasa loob ng Camp Vicente Lim sa Laguna. Masayang ibinalita ni Director La Peña na aprobado na ng Kongreso ang kanilang budget para ngayong taon. Bunsod dito, makukumpleto na umano ang kanilang mga gamit tulad ng mga bagong armas, mga sasakyan, communication device at maging ang medical insurance ng mga PIDEA agent na kailangan anya ng kanilang ahensya. Dahil wala tayong hospital, and you spend your own money to have yung mga companies na ganyan. Now you will not spend your money para sa medical insurance. We have an approved budget for that. Pag nagkaroon kayo ng problema sa inyong health, sa pagpapag-hospital, you will just go to a hospital accredited and then show your card. Samantala, inihayag din ng PIDEA Director na ilan sa mga tauhan ng ahensya ang nagpositibo sa illegal drugs. Ang isa rito ay tinanggal na sa serbisyo habang suspindido naman ang iba. We have dismissed 7 suspended, and then we have about 26 that are under investigation. And
When it comes to the illegal activities of PDEA people, we will be very, very hard on them, and we will not allow 1 or 2 or 3 PDEA agents to bring down the name of PDEA down the drain. We will not allow that. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye sila Peña kaugnay sa mga nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ngunit posible pa itong maragdagan dahil hindi pa natatapos ang kanilang isinasagawang drug testing sa mga kawani ng PDEA. Samantala, sinabi rin ni Director La Peña na hawak na ng ahensya ang listahan ng 1.2 million drug users. Bukod sa pangalan, kasama na rin sa listahan ang litrato ng mga ito. Sa ngayon, target ng PDEA na magkaroon ng barangay Anti-Drugs Abuse Councils o BADAC ang lahat ng mga barangay sa bansa. Naniniwala ang ahensya na malaki ang maitutulong ng mga impormasyong manggagaling sa publiko upang masugpo ang illegal drugs sa level pa lang ng barangay. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. Victor, may buntag. Maing buntag Jun, maing buntag kang Kuya Daniel. Una sa mga balitang Bromby. Wala damha sa mga pulis sa Ilocos Region ang gihimong inspeksyon sa liderato sa Ilocos Region Police sa ilang mga sakyanan. Kini ang report ni Toto Fabros. Kaspaset internal cleansing ti Philippine National Police nang isang cut surprise inspection ti Police Regional Office 1 ijay Camp Brigadier General Oscar Florendo, Parian San Fernando, La Union. Sinukimat ti Highway Patrol Group kin scene of the crime operatives wenno Soco Region 1 dagiti luglugan nga personal nga ususaren dagiti Police ti Region 1. Karaman ti inspection ti registration engine kin chassis number dagiti luglugan kin sinigurumet nga handa ito'y nga tampered. Policy na ngayon ng PNP na lahat tayo ay may malinis na sasakyan. Kaya ini-inspection natin. Para yung publiko, walang masabi sa atin. Sigun kini Regional Director Police Chief Superintendent Gregorio Pimentel, kaya't da nga masigurado nga nalinis ken saan nga hot cars when no takaw dagiti luglugan nga ususarin dagiti coming ti PNP. As I explained a while ago, that police are not also exempted being victims of the syndicate for carnapping because there is a need really to counter-check the documents as well as the motor vehicles for anomalous transactions. Malaksid ti La Union na igidanment ka naramit ti surprise inspection ti Pro 1 kadagiti police ti Pangasinan, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Toto Pabros, UNTV Damag ken Salakan, La Union. Kapin sa 300 ka mga traffic enforcers sa Bacolod City ang nahiagom sa deputation seminar sa Land Transportation Office. Sila Lane Moreno sa balita. Isa sa mga problema sa traffic sector sa Bacolod City ang padayon nga pagdamo sa mga motorista nga wala nagasunod sa traffic rules nga kalabanan nagatuga sa traffic congestion sa syudad. Gani agud mahagan-hagan ang nagalala nga problema sa traffic ipaidalom sa 4 ka adlaw nga deputation seminar sang LTO ang 398 ka traffic enforcer sa syudad. Because of the need of the city Bacolod to enforce the traffic laws and congested traffic problem, we will try to help the city by deputizing the rest of the traffic enforcers. Sa nasambit nga seminar, igatudlo ang insyakto nga pagpatuman sang traffic laws, rules and regulations sa ilang mga nasakupan. Pamaagi sini maibanan ang numero sa mga salakyan nga iligal nga nagabiyahe kag malikawan ang traffic accident. Tungod kabulig man sang LTO ang mga traffic enforcer, makaangkon sila sang kinamatarong nga kuhaon ang lisensya sang mga driver kung mapamatud-an nga nagalapas ang mga ini sa layi. So there will be a task force for overloading, then at saka sa Cleaner Act. So all of these people will be deputized. Magatukod man sang task force nga mangdakop sa mga salakyan nga nagabuga sang maitom nga aso. Lalaine Moreno, UNTV Balita Kag Rescue, Bacolod City. Gisugda na sa Bulacan ang 2017 Central Luzon Regional Athletic Association Meet diin magsangka sa paugnat sa kusog ang mga magtutungha gikan sa nagkalain-laing probinsya sa Region 3. Ani ang report ni Nestor Torres.
Mahigit 5,000 atleta ang pumarada sa Bulacan Sports Complex sa Malolos. Kaugnay ng pagbubukas ng 2017 Central Luzon Regional Athletic Association o Clara Amit. Dala-dala ang mga placard ng kani-kanilang kinatawang probinsya sa Region 3. Ipinakita ng mga atleta ang kanilang kasiyahan na mapabilang sa prestiyosong sports events. Ang mga kalahok ay mula sa Pampanga, Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Olongapo at Bulacan. Siyempre, pangunahing layunin ng palaro na ito ay magkaroon ng pagkakataon yung ating mga atleta na maipakita yung kanilang galing sa larangan ng palakasan. Pero bukod doon, gusto nating gawin na ang pagkakataon na ito ay maging basihan upang mas lalo nating mapangulat yung disiplina, no? Disiplina at galing ng ating mga atleta. Tiniyak ng host ng province na siyang nagkamit ng overall champion noong nakaraang taon na walang magiging problema sa seguridad ng mga atleta sa lalawigan. Well, pipilitin natin lang lahat ng makakaya natin na maging kaaya-aya kanilang pagtira rito. At yung layunin natin hindi lamang makasa ang kanilang galing sa isip at pangangatawan ay yung diwa ng palaruan mula pa sa International Olympic, mula pa sa Gracia ng araw, yung pagkakaisa, yung pagkakapantay-pantay, yung kapayapaan para sa lahat. Kabilang sa mga sports event ngayong taon ay ang basketball, volleyball, table tennis, badminton, swimming, track and field at taekwondo. Ikinatuwa naman ng isang grade 8 student ng La Verdad Christian School sa Pampanga na nabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang galing nito sa taekwondo. Kailangan po naming mag-training na maayos para po manalo po sa Clara, para po makarating po sa palarong pambansa. Proud po ako. Dahil nire-represent ko po ang La Verdad sa pamamagitan po ng sports sa taekwondo. Tatagal ang Clara Amit hanggang sa Biyernes at kung sinong mananalo rito ay magiging kinatawan ng rehiyon sa palarong pambansa na isasagawa sa probinsya ng Antique. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. O ka na ang kinatibukan sa atong mga balitang prom di karong buntag. Gikan diya sa Davao City, balik diya sa Kauluhan, June. Nagasalamat, Victor Cozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzat. Yes, Angel. Australian authorities record the largest cocaine haul ever seized in a single operation. Nina Bascon has the news. Australian law enforcement agencies seized a record 1.4 tons of cocaine worth 312 million Australian dollars or around 239.5 million US dollars from an Australian-bound yacht during a covert midnight operation last week. Justice Minister Michael Keenan and Immigration Minister Peter Dutton said in a joint statement on Monday that 6 men, including 5 Australians, have been charged with conspiracy to import drugs and could face life imprisonment. This is the largest cocaine haul ever seized in a single operation in Australia and is over 400 kilograms greater than the previous record of 938 kilograms in Western Australia state in 2001. Keenan explains why smuggling drugs to Australia is an attractive market for criminals. Now, the Australian drug market continues to be highly lucrative for people who peddle in the misery of drugs. We pay an enormous price, more than any equivalent market in the world. And just to give you some idea, a kilogram of cocaine in the United States would be worth 26,000 Australian dollars. Here it can sell for up to 240,000 Australian dollars. So you can see why this acts as a honeypot effect for organised criminals from all around the world. The officials said the interception was the result of a dodged 2.5-year multi-agency pursuit involving the Australian Federal Police, Australian Border Force and New Zealand Customs Service. The cocaine could have resulted in 1.4 million street deals, they added, without providing details of the latest seizure. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia.
Colombia's government and second largest rebel group will begin formal peace talks later today. This after the National Liberation Army or ELN freed 2 hostages within a week. On Monday, the ELN released Colombian soldier Freddy Moreno, who was captured on January 24. The release comes a few days after the group freed former Congressman Odin Sanchez. President Juan Manuel Santos has conditioned talks with the ELN on its freeing hostages. Measures to reduce poverty, social exclusion, corruption, and environmental damage are expected to be discussed in the talks. In other news, about 35 Cuban doctors and health professionals received visas to migrate to the U.S. under the now-defunct Cuban medical professional parole. The doctors are the first to arrive in the U.S. after the end of the program that each year allowed hundreds of doctors to leave their foreign mission stations for new lives in the States. In 2015, former President Barack Obama and Cuban President Raul Castro made a historic breakthrough agreement to cast aside decades of hostility that began soon after Cuba's 1959 revolution. Although the embargo remains in place, before leaving office, Obama relaxed trade and travel restrictions. Those measures, however, may soon change as President Donald Trump vowed during his campaign to roll back Obama's executive actions. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Daang-daang kababayan natin sa Barangay Silang sa Caloocan City ang napaglingkuran sa serbisyong kasambahay People's Day ng UNTV, katuwang ang ating mga partner in public service. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Dinagsa ng mga mahihirap nating kababayan sa Caloocan City ang isinagawang medical at dental mission ng UNTV sa Barangay Bagong Silang. Isa sa mga sumadya rito ang 20 anyos na si Maria Mercedes Ochoa na may 2 anak. Ayon kay Maria, 1 buwan nang inuubo ang kanyang bunso na 4 na buwang gulang pa lamang. Dahil sa kakulangan ng budget, sa health center lamang sila nagpapabalik-balik upang ipa-check up ang anak. Kaya naman ang mabalitaan ang libreng medical mission, dali-dali siyang nagtungo upang makapagpakonsulta sa doktor at makahingi ng gamot. Maswerte po kami at kami yung lugar namin ang napuntahan. At maraming talagang may sakit sa amin sa compound lang namin. Tsaka sana buwan-buwan meron may umiikot. At para masubaybayan yung mga malnourished na mga bata kasi yung ayon sa mga doktor, karamihan sa kanilang mga nasuri ay mga kabataan na mayroong ubo at sipon. Karamihan po na nagpa-check sa amin ay may mga karamdaman sa respiratory tract or ubo, sipon, no? Marahil ay dahil sa klima ngayon na medyo malamig. Umabot sa mahigit 600 kababayan natin ang napaglingkuran sa libreng medical adult, pedya at optical consultation, laboratory tests at dental extraction. Mayroon ding naipakonsulta ang kanilang mga legal problem at may nakapagpagupit din ng libre. Kabilang sa mga katuwang ng himpilan sa isinagawang People's Day ang Fatima University Medical Center, PhilHealth, OSCA Caloocan, Pag-ibig Fund, Armed Forces of the Philippines at ang Members Church of God International. Ang People's Day ay sinasagawa tuwing unang Lunes ng buwan. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. Mas pinalawak pa ngayong taon ang isinasagawang medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International at National Press Club. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Mahigit 300 ang natulungan ng medical mission na isinagawa ng UNTV, Members Church of God International at National Press Club sa pakikipagtulungan ng QCPD Press Corps at Quezon City Police District sa QCPD Station 10 sa EDSA Kamuning, Quezon City noong Sabado. Karamihan sa mga nabigyan ng tulong ay mga miyembro ng media, Philippine National Police, kasama na ang kanilang mga kamag-anak. Maging ang mga residente na malapit sa Station 10 ay nabigyan ng pagkakataon na makapagpa-check up sa mga doktor, mabigyan ng libreng gamot, bunot ng ngipin, x-ray at iba pang laboratory examination sa pamamagitan ng Ang Dating Daan Mobile Clinic. Ilan sa aming mga kasama sa buhay, nalaman namin na kumbaga sa level lang ng blood sugar may problema na pala. Ito yung mga
Kumbaga, mga bagay na hindi po namin malalaman kung wala po ang ganitong napakagandang programa ni Kuya Daniel po at saka ni Brother Eli. Nasa 30 ang nakapagpa-check up ng mata at nakapag-uwi na rin agad ng libreng salamin. Ilang taon na rin ang Medical Mission Partnership ng UNTV, MCGI at NPC na mas pinalawak pa ngayong taon ang mga lugar na mararating, hindi lamang para sa mga kasama sa media, kundi maging sa kanilang mga kamag-anak. Alam po ninyo, dati po ito ginaganap namin sa sa National Press Club. Pero dahil na rin sa alam naman nating talagang ang gusto ng Press Club at ni Kuya Daniel ay matulungan ng mas marami mga miyembro, nagkaroon po kami ng pag-uusap kaagahan nitong nakaraang buwan na ibaba kumbaga sa mga press corps na mismo itong ganitong programa para mas maraming makinabang. Labis namang ikinatuwa ni QCPD Director, Police Senior Superintendent Guillermo Lorenzo Eliazar ang sama-samang paggawa para sa ating mga kababayan. Sa ngalan ng Quezon City Police District, ako'y labis na nagpapasalamat sa isinagawang programang ito, itong medical, optical mission ng UNTV. Well, andyan ang ating si Brother Daniel Rason at Brother Eli Soriano, 10 ng kanilang kasamahan dito sa mga volunteers. Kasama dito ang National Press Club at ganoon din ang QCPD Press Corps. At hindi lamang kanilang mga kamag-anak at sila mismo ang makikinabang dito kung hindi itong kapulisan na nandito ngayon, particularly sa Station 10. Ito ay talagang dapat gayahan ng iba pang mga organisasyon na may kakayahan upang tumulong sa ating mga kababayan. Bernard Daddies para sa serbisyong kasangbahay. Balitang sports naman tayo kasama si Rina Villamor Camara. Good morning ulit, Rina. Good morning, June. Balitang boxing at basketball muna tayo. Pero bago ang lahat, may trivia muna ako sa inyo. Ito ba yung ginagamit ng mga boxers natin is boxing gloves? Doon sa mga hindi nakakaalam, kailan ba ito na-imbento at sino ang nag-imbento nito? Inunahan mo na kami, ha? Oo. Kailan nga ba? 1743, si Jack Broughton ang nag-imbento nito. Kasi nung unang fight nga dito, nung 1719, may unang mga fight na nung 1719, pero ang ginagamit nila ay fist fighting pa lang. So yung kanilang mga kamao, gloves, yun pa lang yung ginagamit nila. Pero ang gloves nga ay na-imbento nung 1743 ni Jack Broughton. Pero dati rin na may wraps na inside the gloves. O gloves lang. Walang gloves wraps lang. Gloves pa lang. Ito pa lang modern nagkakaroon ng wraps. Kailan naman nag-umpisa rin na yung nagkaroon ng boxing ring? Alamin natin yan mamaya. Mag-google ka na naman dyan pagkatapos mo mag-intro Kasi may ano pa ako, idadagdag pa ako kung kailan yung unang championship ng Australia. Kasi nga ngayon pinag-uusapan, di ba, ang Pinoy boxer na si Manny Pacquiao at yung Australian boxer na si Jeff Horn ang maglalaban. So kung kailan ba unang nag-champion sa boxing ang Australia naman? Sige, bigay mo muna, Rina. 1908. Alright, 1908. Sige. Ready si Rina. Lumaban si Pacquiao. May tanong si Kuya dito. Ano, Kuya? Kailan unang lumaban si Pacquiao? Kailan daw unang lumaban si Manny Pacquiao? Yan, ganda yan. Professionally. Mamaya, after ng report ko, Kuya, sasagutin ko. Hindi pa na-research. Kailan siya tinawag na Kid Kulafu? Kid Kulafu. Wait lang, Kuya. Ang dami mo ng assignment, Rina. Ang dami na. Sige, ibigay mo muna yan. Tapos, i-search mo na yan. Oo, mamaya. Dadagdagan ko yung aking report dyan. Ito muna, pinakamalaking boxing event para sa bansang Australia. Isinasapinal na sa panguna ng Tourism Minister ng Australia na si Kate Jones. Isa-isa nang binubuo ang mga plano para sa major fight ng taon kung saan ang Australianong si Jeff Horn ay makikipagbakbakan kay WBO welterweight world champion Manny Pacquiao. Pahayag ni Jones na nakipag-usap na sila sa Duco Events. AEG Odgen ang venue manager pati na rin sa Brisbane City Council. Ang Suncorp Stadium sa Brisbane ang napupuso ang venue ng laban kung saan kasya ang 52,500 na manonood. Ang laban ay nakatakda sa April 23, 2017. Si Pacquiao ay kasalukuyang may hawak na record na 67 fights na may 59 victories, samantalang si Horn ay may 17 fights pa lamang at 16 wins. Matapos makakuha ng ika-6 na pinakamataas na boto para sa point guard sa Western Conference ng NBA para sa darating na All-Star Games, Phil-Am point guard na si Jordan Clarkson ng Los Angeles Lakers binisita ang kanya mga fans sa New York. Samantala mga kabataang fans nito dumayo para makita ang kanilang basketball star inspiration. Narito ang hataw na balita ni Sonny Cos.
Mainit na sinalubong ng kanyang Filipino fans sa New York ang Film NBA player na si Jordan Clarkson ng Los Angeles Lakers nang bumisita ito sa lugar para sa kanyang fan tour. Kabilang ang mga kabataang nanggaling pa sa mga karatig na estado ng New York na dumayo upang makita ang Filipino-American NBA player na anila naging inspirasyon para sa kanila. Because he plays so good, and also he plays good, and also I always dreamed of being like him. He teaches me always downstairs about dribbling, shooting, and everything. So once when I get older, I can be a good basketball player and go into the NBA. Because he's Filipino, but also he's on the Lakers. I mean, come on, he's on the Lakers. And then when I started getting older, I started playing with basketballs and shooting. Nagpayo din sa kanyang mga batang fans si Clarkson at nagpasalamat sa suporta ng mga ito. Probably be professional, coming in, no matter what's going on in your life or what you're doing. You wake up and you come to work and put your hard hat on and give the best effort you give every night. Even in practice, the best thing I could give to my Filipino fans is thank you for the support. And, I'm gonna still go out there and try to represent as much as I can for the country. Lalong nakilala si Clarkson na isang point guard ng Los Angeles Lakers dahil sa pagkakuha nito ng ika-6 na pinakamataas na boto sa Western Conference ng NBA para sa darating na All-Star Games. Kaya naman maging si Senator Alan Peter Cayetano na nasa New York ngayon ay hindi pinalagpas ang pagkakataong masuportahan ng ating kababayan. Ang maganda kay Jordan Clarkson, he's always been proud na Filipino siya. He's always looked towards his heritage, saan siya nanggaling. So I think he deserves our support. Nakita naman natin that he wanted to play for the Philippine team. Ipinagpapasalamat din ni Clarkson ay tinuturing siyang inspirasyon ng mga batang mahilig sa larong basketball. Sanicos, UNTV News and Rescue, New York, USA. Sa ating UNTV Cup game schedule this coming Sunday, ang ating semifinals ay pangungunahan dyan ng Malacanang Kamao kontra sa BOC Transformers para sa ating first game na magsisimula at 3 o'clock PM. At sa ating second game naman, andyan ang Judiciary Magis kontra naman sa PNP Responders. Dun sa kaninang tinanong ni Kuya, 14 years old pa lamang ay nagsimula na sa Pogo Boxing itong si Manny Pacquiao. Pero itong Kid Kulafo nga, nakita natin na may movie nga siya ng 2015. Kaya pala Kid Kulafo yung tinawag sa kanya kasi ito yung brand ng wine na yung bata pa lamang si Pacquiao ay kinokolekta niya na. Yeah. Okay na ba yun? Pwede na. 14 years old, anong taon yun? Ano unang laban niya? Ano unang laban daw niya? 1995, kuya, ang alam ko na unang laban niya na Sino ang nakalaban niya? Pwede mag-google. Kuya naman. Pag si kuya yan, hindi na ako pasado. Hindi, ganito ginagawa ni Rina eh. Sabi niya, hey Siri. Alamin ko bukas, kuya. Sige, part 2 ng trivia about Pacquiao bukas. Thank you! Thank you. At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Adyan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Martes, February 7, 2017. Susunod na po agad ang Bawalang Pikon with Kuya Daniel Razo.